Amen. Tayo manalangin muna. Let's pray. Father God, once again, we are so thankful and so grateful that you have brought us here just to worship you, just to honor you, just to bless your name. We thank you that you have called us to serve you. And it is by your grace, through our faith in Christ Jesus, that we become accepted and pleasing to your eyes. Thank you that through the blood of Jesus, we are made righteous before you. And thank you, Lord, for the purpose that you have for us. That our lives here is to be a blessing for other people, for other community, for this church, for our family, as long as we are alive. And thank you, Lord God, that our lives here only temporal. There will be a time that we will be with you forever. And this is our blessed hope that you are going to come again and to rapture us. Continue, Lord, to prepare our hearts, our lives for that great event that will take place. Help us that our hearts here on earth would be always connected to you, always giving glory to you, and always our lives, oh God, become more fruitful. And we are here just to study more of your words. Help us to be guided. Help us, oh God, to be enlightened, that we will understand, particularly in the book of Revelation, apart from your move, apart from your work, apart from your revelation, we don't have anything, oh God, to receive. We just humble ourselves before you and asking for your mercy that you will continue to minister to us only by your grace. And whatever, again, Lord, that we would accomplish today, we are very careful to give you back all the glory, all the praises, all the thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahaba po yung ating journey when it comes to giving time to study in the book of Revelation. Pero hindi naman tayo nagmamadali, one step at a time. And at least, mabigyan naman natin ng hustisya ang aklat ng Revelation na ito ay makapagpaliwanag sa atin, maintindihan natin, hindi ayon sa yun yung pagkakaintindi mo, hindi naintindihan natin dahil ito yung pinapapaintindi ng Holy Spirit sa iyo at sa akin. Mayroon tayong mga kanya-kanyang pangunawa, kanya-kanyang pananaw, kung anong ibig sabihin ng mga salitang ito. But let us allow the Spirit of God to unite our minds, our understanding, na maging malinaw sa atin ano po ang mga kapahayagan sa aklat ng Revelation, na siya po ay nagsasalita sa atin kung ano talaga yung intention nung isinulat po ang Book of Revelation. Ano po ang sinasabi. Amen? At napag-alaman natin na yung sumulat po sa Book of Revelation ay si John the Apostle. At kilala din siyang si John the Beloved. Ako'y naniniwala, God Himself is the author of the Bible. Amen?
And that includes the book of Revelation. As all writing in the Bible was inspired by the Spirit of God, naniniwala din ako na ang book of Revelation bilang bahagi ng Biblia ay inspired ng ating Panginoon. Amen? Kaya masarap mag-aral sa banal na kasulatan dahil ito po inspired ng ating Panginoon. Mayroong inspiration nagmumula sa ating Panginoon. At ating nakita that John was the beloved of Jesus. The beloved of Jesus. At sa ating pag-aaral, sana makita mo rin ang sarili mo na you are the beloved of Jesus. Amen? You're not an enemy of Jesus. You are the beloved. Minahal ng ating Panginoon. Amen. Si John and James were the sons of Zebedee. Magkapatid itong si James and John. At mga anak po sila ni Zebedee. Tinatawag silang the sons of thunder. Napayag ka ba na ang anak mo ay tatawaging sons of thunder? Anong mayroong karakteristik sa anak mo na tinatawag na sons of thunder? Anak ng kidlat, parang gano'n, ano? Ang alam ko lang yung anak ng Agimat at sa Cavite. John was one of the younger of the disciples. Siya ang pinakabatang disipulo ng ating Panginoon. And he loved Jesus so much that John was known as the disciple of love. Mahal na mahal niya ang ating Panginoon. Ganon din po ba ang pagmamahal mo sa Panginoon? Amen? He would lay his head of Jesus' chest. Ito yung sinasabi ko sa inyo last time na itong si John, mahilig siyang sumandal sa dibdib ng ating Panginoon. He adored Jesus. He adored Jesus. And it seems that Jesus felt the very same way about John. Ang ganda, no? Mahal na mahal mong Panginoon. At ganun din yung pakiramdam ni Jesus sa iyo na hindi ka kaaway ng Panginoon. Bukas din yung kanyang puso na ikaw ay mahalin. Amen? It was John that Jesus entrusted his mother to. Pinagkatiwala doon kay John, pinagkatiwala ng ating Panginoon yung kanyang ina. Nung nandun siya sa ibabaw ng cross. And whenever 3 disciples went aside with Jesus, as they did at the transfiguration, John was one of them. Diba, mayroon siyang 12 disciples si Jesus. Doon sa 12 disciples, mayroon pa rin siyang pinaka-inner core. 3. Doon sa 3, kasama si John. Ito kaya sa mundo, sa panahon natin, kung mayroong mga disciples sa Panginoon dito sa mundo, sa atin po kapanahonan, at kung mayroon siyang inner core, kasama po ba kayo doon? Hopefully. Amen? Hopefully. Makasama tayo doon sa kanyang inner core. Amen? John was there at the Garden of Gethsemane. Kailangan makita muna natin sino ba yung sumulat. No? At bakit pag-aralan natin yung Book of Revelation? Ito ba ay reliable?
At itong naging daluyan na si John, ano yung kaniyang puso sa Panginoon at ano din ang Diyos sa kanya. So John was there at the Garden of Gethsemane, waiting while Jesus prayed. Nung nandito pa si Jesus sa lupa ay nagpe-pray. Of course, kahit nandun siya sa kalangitan, yun pa rin ang kanyang gawain, nag-intercede, nagpe-pray para sa iyo at sa akin. Ibang realm na po ang kinalalagyan ng ating Panginoon, but still, He was and He is interceding for you, for the body of Christ. Dumadaing ating Panginoon. And John ay nandun po, nag-aantay habang si Jesus ay nagpipray. John loved Jesus so much that he was never very far from Jesus. Alam natin, ang ating Panginoon, malapit na po siyang harap sa malaking haharaping sacrifice. Bilang siya po ay magiging sin offering para sa kasalanan ng buong mundo, sa lahat ng mga tao. And it seemed that this great love that John had for Jesus helped him to understand the person of Jesus more than any other disciple. Yung pagmamahal ni John, okay, doon sa ating Panginoon, nakatulong ito na mas lalo niyang nauunawaan about the person of Jesus. About the person of Jesus. Kaya ang Book of Revelation, pag pag-aaralan natin to, again, it's about the Lord Jesus. The glorious Jesus. Yun po ang pinaka-highlights dito sa Book of Revelation. It's a revelation about Jesus Christ. His glorious state. At pinapapakita din dito yung kanyang pagpaparito muli. No? The second coming of the Lord in power and in glory. Sa lahat ng mga disciples ni Jesus, sama si John, siya lang po ang may malalim na pagkakaunawa about the person of Jesus. In this book of John, it shows Jesus as God manifest in the flesh. As the book of John. The first few scriptures say, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. In the beginning. Imagine saan ka ba nag-aaral, anong Bible school ang pinasukan mo na ba't ganito yung iyong pangunawa. In the beginning was the Word. Yung sinulat ni Moses, yung 5 books, Pentateuch. Yung tawag na Pentateuch, yung 5 aklat na sinulat ni Moses. Yung first book, Genesis, chapter 1, verse 1, iba yung presentation. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning. Pero ito, mas malalim. In the beginning, was the Word. Sa panimula, ang salita nandiyan lang. And the Word was with God. Ano kaya ang Bible School pinasukan niya? And the Word was God. Iba yung pangunawa niya in the person of Jesus. Nakita niya sa panimula ay salita. And in verse 2, the same was in the beginning with God. In the beginning with God. And verse 3, John chapter 1, all things were made by Him. Your understanding about the person of Jesus, nakita mo. All things were made by Him. Hallelujah. And without Him was not anything made that was made.
Siguro matagal na kayo magkakakilala pero hindi pa talaga niyo kilala yung bawat isa sa inyo. Amen? Tagal na kayo magkakasama pero hindi pa rin talaga ninyo kilala ang bawat isa. Pero dito, grabe yung kaniyang pagkakilala about the person of Jesus. Imagine in verse 3, all things, ibig sabihin lahat ng mga bagay, visible and invisible things, were made by Him. Yung Him na yan, of course, the Lord Jesus. And without Him, was not anything made that was made. At pag tinignan natin yung verse 14, yung kanyang sinabi about this word, na siya din ang lumika sa lahat ng mga bagay, pagdating sa verse 14, and the Word was made flesh. Alam niyo, pag unti-unti ninyo itong inihimay-himay. Sa atin ngayon, madali na lang, di ba? Kasi nandyan na, napag-aralan natin, naririnig natin how many times na siguro. Pero kakaiba. Yung bang ilagay mo ang sarili mo na wala pang nagturo about this. Tapos ganun kalalim yung pang-unawa mo. And the Word became flesh. Ang salita ay nagkatawang tao and dwelt among us. Nanirahan sa atin. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya mapagkakatiwalaan po itong John, the Beloved, na kanyang sinulat sa Book of Revelation bilang siya yung conduit. Ibig sabihin ng conduit, a channel, a vehicle ng revelation mula sa ating Panginoon na dinaan ng ating Panginoon through His angel. Alam natin, ito yung revelation ng Diyos Ama doon sa kanyang anak at gustong iparating ni Jesus sa atin yung revelation about Him. Itong glorious Jesus as God and man. God-man. Panginoon. Excited si Jesus makarating sa mga tao. Binigay niya kay John sa pamamagitan ng isang angel. So mapagkakatiwalaan po ang kanyang mga sinulat na ating pag-aralan about the person of Jesus, the glorious Jesus, at marami pa mga prophetic events na ating madadaanan doon. Ang pagkakatiwalaan dahil ganun po yung kanyang pagkakilala at malalim na kapahayagan na kanya natanggap dahil sa kanya ipinagkatiwala. Hello? So this gives no doubt that it was Jesus who made everything, including the earth. Hindi maging mahirap sa iyo na maunawaan mo ang Book of Revelation that Jesus is God. Kasi doon pa lang sa John chapter 1, nakikita na natin na kung wala siya, wala yung mga bagay na yan. Dahil siyang lumikha. Without Him, wala po yung mga bagay na yan. Kahit tayo, wala dito sa lupa. At walang mundo. So magkakaroon tayo ng magaan na pagtanggap na si Jesus po ay Diyos. Hindi lang siya tao. Amen? Jesus is God. So tulad sa sinasabi ko sa inyo kanina, this gives no doubt that it was Jesus who made everything, including the earth, heavens, sun, moon, oceans. Had He created man as seen in the first 3 scriptures of the Gospel of John. In verse 14, nakita natin, tells us that the word Jesus,
the Word, that is Jesus, was made flesh and dwelt among us as the true Son of God. Pag sinasabi nating Son of God, yun yung part na mayroon siya yung sa pagiging tao. Tinawag siyang Son of God. Hello? Kasi siya is God. Alam natin siya ay God. Bakit tinawag siyang Son of God? So sa pag-aaral natin, mas lalong maging malinaw sa atin. The four Gospels show Jesus as a lion. Yung Book of Matthew, ang pinoportray doon ay si Jesus is king. A lion. Diba yung lion sa yung king ng jungle? Mayroon bang lion sa pamilya ninyo? Ha? At least hindi pasaway na lion, ano? At least nag-hari-harian yan. So, the four Gospels show Jesus as a lion. Yan po ang makikita natin sa Book of Matthew. Calf. It's been ox. Isang hayop din. Dahil yung ox parang servant ito, no? So, si Jesus, nandito sa mundo as a servant. Imagine, no? Bahagi sa kanya, a king. Meron din bahagi as a servant. Sa Book of Luke, pinapapakita doon as man. Kaya kung tinitingnan ninyo yung account ng Luke, pinapapakita talaga doon na isinilang ang isang bata. Para papakita doon na talagang naging tao. Amen? Doon po sa Book of John, pinapapakita sa doon as eagle. Ito yung sumisimbolo sa pagiging Diyos, the deity of Jesus. Amen? Yun po yung apat na picture ang makikita natin sa four Gospels. Isa lang talagang Gospel, pero yung presentation, parang apat na anggulo. Na ang isang tao, ang nakita niya, itong isang characteristic na mayroon po ang ating Panginoon as our Savior. He's a lion. Amen. King. Kaya nung bata pa lang siya, isinilang. Hari na po yun. Isang bata. Isang haring bata, isinilang. At mayroong pusong maglingkod sa Panginoon at paglingkuran ng mga tao. At talagang ramdam niya yung buhay ng isang tao dahil naging tao talaga si Jesus. And he's like an eagle. Yung kanyang pagiging Diyos, yung divinity, yung the deity of Jesus. Doon pa rin. Amen? Hindi nawala yung pagiging Diyos ng ating Panginoon nung nagkataong tao. Hindi lang po niya sinuot. Amen? Hindi nawala yung pagiging Diyos. Pero mas pinili niyang suotin yung pagiging tao. That time. Pero yung Jesus na mayroon tayo ngayon doon sa Book of Revelation, God, man! Paano mo yan ipapaliwanag? Nung nandito siya sa lupa as a man, hindi nawala ang kaniyang pagiging Diyos, pero pinili niyang pagiging tao. Sa chapter 1 ng Book of Revelation, a glorious Jesus, God, man. Hello? Kaya nga, pinapapakita doon ni John yung kanyang mata, yung kanyang buho, yung kanyang mga paa. Mayroong mga pinapapakita na may ano tawag dito, dinidescribe na parang hindi tulad sa paa mo. Hindi tulad sa buhok mo. Amen? Supernatural. A glorious Jesus. Hindi ko muna babanggitin isa-isa. Kasi, yun nga, one step at a time. At least dito pa lang, ma-appreciate na natin na yung Jesus natin na nagkatawang tao sa Book of Revelation, pinakita na talaga yung totoo na siya ay hindi lang po tao. Amen? Hindi po siya tao lang. Siya ay Diyos. Kaya napakaganda kaya na ang pag-aaralan mo about the person of Jesus and He is God.
nung si John the Beloved na habang siya ay nagpaaruraray, na yan ang Bisaya sa habang naglalambing, sumasandal sa dibdib kay Jesus. Yung time na yon, si Jesus ang kaniyang katatayuan, sinusuot niyang pagiging tao. Parang feeling niya, kapamilya talaga siya. Ha? Di ba? Feeling ni John. Pero nung makita niya yung glorious Jesus, halos hindi po makakapagsalita. Nanginginig, halos hindi makakatayo. Dito sa lupa, yung John and Jesus, parang hindi nahirapan si John na abutin yung Jesus ng buhay niya. Kaya niyang sumandal habang nagsasalita ang Panginoon doon sa mga disciples, kasama siya. Parang nagpaaruraray, naglalambing. Inilalapit niya kanyang sarili. Pero nung nakita niya ang Panginoon, the glorious Jesus, nakatamimi, hindi makakapagsalita, halos hindi makakakilos. Yan po yung God natin. Hindi mo kayang humarap sa kanyang presensya. He is so glorious, so powerful, so holy. Amen, yung mamahalin mo, tingnan mo, yung mamahalin mo ay hindi lang ito tao. Siguro marami na sa inyo nagsasawa ng magmahal ng mga tao. Parang si Marie Chris lang ata hindi nagsasawa. Amen. Gusto ko bang mailagay ba sa inyong mga puso? Maganda kaya na ma-in love ka sa God-man. Marami mga young people ngayon, paulit-ulit nilang pinanood yung Spider-Man, Superman, sobrang in love. Ano lang po yan? Gawa-gawa lang ng isip ng mga tao. Ano tawag nila dyan? Fiction? Ha? Oh. Sobrang in love. Dami mga koleksyon nila, nilagay nila sa mga kwarto nila, mga CD at mga poster. Sobrang in love kay Superman at kay Spider-Man, kay Batman. Hello? Ba't hindi tayo ma-in love po sa totoong Superman ng buhay natin? The glorious Jesus. Alam nyo, napakaganda kaya. Chapter 1 pa lang, ang mangungusap sa atin doon kagad, yung pinakita si Jesus na hindi yung tulad na Jesus na nakikita ng mga disciples dito sa lupa. Kaya kung hindi mo yan makita at maintindihan, para bang napaka-boring maglingkod sa Panginoon? Eh kung sobrang in love ka sa tao, boring ba na magbigay ka ng rose? Magbigay ka ng chocolate? Brother June? Nakaka-bored ba na kausapin ka lagi, tatawagan mo siya? In love ka sa kanya, di ba? Pag hindi ka na nakakausap, iba na ang takbo ng isip mo. Ano na kaya? Sana kaya sa ngayon? Baka nasa ibang feeling na. Pag na-in love ka sa Panginoon, dahil nakita mo, wow! Glorious Jesus! Glorious Jesus! Hello? Punta muna tayo sa Book of Revelation, chapter 1. Okay? Basahin natin. Simulan natin sa verse 13. Actually, madadaanan naman natin ito sa susunod pa mga linggo. Pero gusto ko nang ipakita sa inyo paano dinidescribe si Jesus this time. Tingnan natin sa verse 13 sa chapter 1. And in the midst of the lampstand, one like a son of man, clothed with a long robe and with a golden sash
around his chest. Symbolic ito. Pero yun po ang kasuotan ni Jesus at nakikita ni John. The hairs of his head were white. Ha? Symbol din yan. Like white wool, like snow, his eyes were like a flame of fire. Napapakita na yung kanyang mata. His feet were like burnished bronze, refined in the furnace. And his voice was like the roar of many waters. So with authority. Ito yung Jesus. In his right hand, he held 7 stars. And from his mouth came a sharp 2-edged sword. And his face was like the sun shining in full strength. Nakakita na ba kayo ng araw, yung pinaka-full strength ng araw, yung bang pinalabas na yung tanang, yung lahat ng ano niya, strength ng liwanag. Yun ang ibig sabihin dito, full strength. No? His face was like the sun shining in full strength. Ito yung Jesus natin. Now, figurative words ang nakikita natin, symbolic. Yun yung ating isa-sign sa ating mga pag-aaral. One step at a time, darating tayo dyan. Gusto ko lang makita ninyo na ito yung nakita ni John. Iba sa Jesus na nakita niya nung nagkataong tao pa lang ang Panginoon. But this time, yung Jesus na ito ay God-man. Glorious Jesus. Alam nyo, may sinasabi po ang Bible na pag dumating si Jesus, maging tulad tayo sa Kanya. Kung yung full strength dito ng parang liwanag ng araw na nagliliwanag sa Kanyang mukha, kung ano ang mayroon sa Kanya, yun din ang mayroon sa iyo. Mga babae, hindi na kayo bibili ng mga chinchansu. Hello? Sa pagbabalik ni Jesus, our glorious Jesus, His second coming in power and in glory, talaga yung glorious Jesus, kung ano ang makikita mo sa Kanya, yun din ang makikita mo sa sarili mo. Ganon din ikaw. Amen? Ganon din ikaw. Kaya masarap maglingkod sa Panginoon. Alam po nyo, dito sa mundo, pag nagkakaedad na tayo, gusto kang magpapataba, tataba ka, pero minsan sasamahan na ng manas. Dami na ng problema natin pag tumanda tayo, no? Sugar, alagaan mo yung sugar. Bawal ka na rin kumain masyado ng maalat, maasim. Bawal matulog ng gusto. Daming bawal. Bawal tumawa ng gusto. Sabi, ano ba ito? Madaming bawal, di ba? Pero pag dumating yung pagbabalik ni Jesus at kasama ka doon, dahil meron ka ng Jesus ngayon, ma-enjoy mo yung full of God's blessing na anong mayroon si Jesus, mayroon ka rin for eternity. Amen! Masaya ba maglingkod sa Panginoon? Masaya po. May mga tao hindi naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Wala naman kaming sahod dyan. Wala kaming kita dyan. Mabuti na lang, no? Na tulad tayo kay Abraham by faith. Hindi niya alam kung anong mayroon sa Kanaan. Iiwanan niya yung kanyang lugar. Yung Haran. Na kung saan, mayaman na sila doon. Nung tinawag sila natin pa yun, mayaman na. At hindi naman parang matagal yung pagkakilala niya sa Diyos. Pangusap pala ng Panginoon sa kanya, tapos umuo na siya agad. Wala siyang sinabi, ano bang kikitain ko doon? Kasi mga tao ngayon, iba eh. Pag gagawin mo isang bagay, kailangan mayroon akong kikitain dyan. Amen? Pero si Abraham, faith, kaya nga tinatawag siyang father of faith. Hindi niya tinitingnan agad yung sahod. Pero yung kanyang pag-obey sa Panginoon, alam niyo yung chapter 12,
chapter 13, pinakita agad doon. Mayaman siya sa ginto. Ibig sabihin, mayaman siya sa pera kasi ang pera nila doon, ginto. Pilak. Wala pa kasi yung dollars eh. Wala pa yung yen, won, lapad, wala pa yun. Wala pesos. Gold and silver. Amen? Sobrang napakayaman. Makikita niyo chapter 13, verse 1 ng Genesis. Nag-obey siya sa chapter 12 ng buhay niya. Yun ang chapter 12. Encounter niya ang Panginoon, nag-obey siya. O tingnan naman niyo ako. Wala naman akong fix na sahod. Baka akala nyo may sahod ako. Baka akala nyo, wala kang binibigay ni Brother Archie yung best niya dyan sa Napiko kasi alam mo naman, sponsor nila ni Sister Malu yan, Sister Jo, Sister Pat. Ano yan? Ako, maliit lang 10,000 dyan. Ano? Amen? Alam ni Sister Pat. Alam niyo yan. Ginagawa ko yung best ko dahil ang pananampalataya ko sa Panginoon, siya ang mas mahalaga sa buhay ko. Si Jesus ang mahalaga sa buhay natin. Amen. Imagine, maging kaibigan mo yung lumika ng lahat ng bagay. Sa akin, sapat na po sa akin, maging friend ko siya. Masaya na nga yung mga ilan sa atin na naging friend mo isang foreigner. Sa messenger lang kayo nag-uusap. Ay, lumalabas na yung ngiti na talagang galit ka pa pag medyo humihina yung signal. Amen? Halos walang tulugan. Magdamagan. Amen. Foreigner lang yun. Sa akin, okay na sa akin na friend ako ni Jesus, pero tawagin kang His child. His ambassador. Special chosen. Hello? Yung tawagin kang kaibigan ka ng foreigner na kaibigan mo sa ibang bansa, kaibigan ka lang, hindi naman niya binigay sa iyong bahay mo. Tuwang-tuwa ka na nga eh. Friend lang kayo, nagbigay lang ng time, tuwang-tuwa ka na. Hindi naman nagpadala sa Western Union. Wala namang pinapapaabot sa iyo sa GCash. Friend lang kayo, tuwang-tuwa ka na. Pero itong Jesus na ito, ginawa ka na niyang friend, ginawa ka niyang anak, tinawag ka niya na kanyang lingkod, mayroon ka pang mansyon. Tapos buhay niya na walang kamatayan, buhay mo rin, binigay niya sa iyo bahagi sa buhay mo. Kahit isang daliri na kaibigan mong foreigner, hindi nga kayang ibigay sa iyo. Daliri lang yon. Si Jesus buong buhay. Kaya kung maintindihan mo ito ba? Hello? Hindi ito nakikita ng mga tao. Mas pinili nila yung mga bagay na material. Temporary. Isang araw, hindi mo rin madadala. Hello? Glory to God. So many people are carried away with Paul's writings. Alam natin, marami mga sinulat si Paul. Tinatawag natin ng mga epistle. Yung letter na mga apostoles. Yung kanilang mga sinulat, tinatawag nating epistle. Letter. Maraming na-amaze, nag-carried away sa kanilang mga sulat. Dahil ang kanilang mga sulat, they are wonderful. Alam niyo, pag tininan niyo yung book of Ephesians, Philippians, Colossians, ang titindi. Doon mo naintindihan yung justification, redemption by the blood of Jesus. Paano kaya kung walang book of Revelation? Pahintulutan natin, walang book of Revelation. Naku, hindi nyo alam ang kalendaryo ng ating Panginoon. Patapos na pala tayo. Iba po yung Revelation na sinulat ni John. Doon sa mga sulat ni Paul, marami na doon na makita natin, Jesus is God. Hindi pa ganun ka-concrete.
Pero yung Book of Revelation, mapapawaw ka. Yung Jesus, nasa panahon na siya ay nakilala ng mga Hudyo dahil ang Panginoon talaga publicly sa kanyang ministry, sa public ministry ng Panginoon. Pinapapakita talaga niya na siya ay sugo ng ating Ama. Bagamat iba ang kanyang pagtuturo doon sa mga outsiders, ginagamitan niya ng mga parables. Mayroong mensahe doon pero nakatago. Para bang pinapapatril niyang tao kung talagang interesado ito, lalo siyang lalapit. Ano bang mayroon dyan? Hindi niya binibigay agad yung perlas. Para bang binibitin niya ang mga tao, tinitingnan niya talaga mayroon bang interest sa mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Gumagamit ng parables. Ibig sabihin, pag nagsasalita ang Panginoon sa mga outsiders, hindi agad naintindihan. So ikaw ngayon, curious ka, anong mayroon doon? So doon malalaman, kung mayroon kang faith, nagtitiwala ka sa Kanya, binigay niya ito, may mensahe, gusto mo maintindihan. Imagine yung Jesus na hindi masyadong nakilala at nakikita. Dito sa Revelation, doon mo mauunawaan na yung Jesus pala hindi ito basta-basta. Kaya sabi ko sa inyo, ano kaya kung walang Book of Revelation? Na ako'y bago pa sa Panginoon, talagang mahirap intindihin talaga yung Book of Revelation. Pero favorite book ko po yung Revelation. Book of Revelation, Book of Hebrews, and Daniel. Babasahin ko yung ibang mga books. Pero ito, paulit-ulit. Kasi, habang hindi ko naintindihan, lalo na yung Daniel, parang nai-intrigue ako dito. Anong mayroon dito? Ba't hindi ko naiintindihan? Hello? Now, kung ikaw ay isang tao na wala ka talagang interest sa kaharian ng Diyos, ano mo lang yan? Babaliwala mo. So, yun po ang ginagawa ni Jesus noon nung nandito siya sa lupa, more on parables, sa outsiders. Pero dito sa mga disciples, sa mga believers, lantaran. I am. Gumagamit siya ng I am. I am the door. I am the bread of life. Papaliwanag niya. Hello? Ipapaliwanag ni Jesus ng detalyado doon sa kanya mga disciples. Pag pumunta siya doon sa sa ibang mga tao, walang relasyon sa Panginoon, walang pagtitiwala sa Kanya, gagamit na naman siya ng parables. So maraming mga tao nakikarried away doon sa mga sinulat ni Paul. Maganda naman, kasi maganda naman din yung mga sinulat ni Paul. Pero mas lalo kang mapapawaw kung yung sulat din ni John ay mayroon kang talagang malalim na interest, mas lalo mong pag-aralan upang mas lalo mong maunawaan anong mayroon doon. Now, doon sa first chapter, tulad sa sinabi ko sa inyo, pinapapakita na po ni Jesus yung kanyang sarili. Na hindi po bilang tao. Pinapapakita niya kanyang sarili as God-man. Meron tayong nabasa doon na parang cloth. At ano pang mayroon doon yung sas. Ay sumisimbolo yan sa pagiging pari. Wow. Yung kinatatayuan ng ating Panginoon na pinag-aralan na natin last time, yung pagiging high priest. Kaya sabi ko sa inyo, bawat pinapakita doon, mayroong symbol. Na pag iniisa-isa na natin to, wow, glory to God. Yun yung Jesus. Chapter 1 pa lang, mapapawaw na tayo na masarap pala mag-aral sa Book of Revelation. Amen? Glory to God. Paul had a brief encounter with Jesus on the road to Damascus. But his other knowledge was by revelation. Hindi naman kasama si Pablo doon sa 12 disciples ni Jesus na naging apostle. Alam natin na si Paul, na dating Saul ay isang persecutor. No, persecutor doon sa mga
mananampalataya. Ngunit dahil may balak ang Panginoon sa kanyang buhay, may plano ang Diyos sa kanya, nakakilala siya sa Panginoon. Doon po sa road to Damascus. Yun yung kanyang encounter. Nakilala pa niya ang Panginoon, dagdag na pagkakilala ay through revelation. Yun yung kay Paul. And he was carried into heaven for a brief encounter as well. But most of his knowledge of Jesus came when he was 3 years in the wilderness, studying and communing with God in prayer. So parang nag-aral din si Paul ng Bible School. Kaya kadalasan ng mga Bible School ngayon, 3 years. Bihira lang yung 4 years, 5 years, 3 years. Dahil sa Bible, nagpakilala si Jesus at maraming tinuturo si Jesus doon kay Paul, 3 years. Sa loob ng 3 taon. Studying and communing with God in prayer. Yung mga taong tinawag na Panginoon, seryoso na magbigay ng time. Pinili niyang pumunta doon sa wilderness. Gusto niya na siya lang ang nandoon at ang Panginoon. Kaya ang gusto nating i-develop sa puso ng mga young people natin sa Arenda, na samantalahin nilang pagkakataon habang single sila. Give more time to God in prayer, studying His Word. Paul's writings are not to be diminished in any way, but John's writings seem to understand the purpose of Jesus' ministry more than anyone. Yung mga sulat po ni John, kakaiba. Mas lalo nating naintindihan yung purpose of Jesus' ministry more than anyone. He knew Jesus' mission. John understood that Jesus was the perfect sacrifice. Perfect sacrifice. No, iba yung kanyang telescope na ginagamit na nakita niya si Jesus is the perfect Lamb of God. Perfect sacrifice. Kaya yung John chapter 3 verse 29. John chapter 1 verse 29. If I'm not mistaken. Siya yung nagsabi, look at the Lamb of God. Imagine itong Jesus na nagkatawang tao, iba yung kanyang nakita, Lamb of God. Hindi po Lamb of men. Kasi nung unang panahon sa Old Testament, magdala ka ngayon ng hayop, dadalhin mo sa templo, yun yung lamb mo, ikaw ang nagdala para sa sarili mo. Para sa sarili mo yan. Ikaw ang magpo-provide. But sa New Testament, nakita niya, yung love of God na ipoprovide niya para sa atin. Hindi mo na po problemahin yung love. Amen? He knew Jesus' mission. John understood that Jesus was the perfect sacrifice, that Jesus' blood would be sufficient to destroy death and sin. Suficiente po na i-destroy ang kamatayan at ang kasalanan through the blood of Jesus. Imagine yung revelation ni John. The blood of Jesus. Kaya tayo ng mga mananampalataya na nakakuha din ng ganitong revelation, kapayagan mula sa Panginoon at nabuksan yung isip natin, nakita natin sa Book of Revelation, yung purpose ng ministry ng Panginoon at yung blood ni Jesus, sufficient to destroy death and sin. Wala na tayong katatakutan na kamatayan. May mga tao ngayon hindi nakakatulog dahil natatakot mamatay. Ngayon, sa bandang Russia at sa mga malalapit na mga bansa doon, lalo na yung Ukraine na binubomba, may tension pa rin. Bagamat mayroong panandaliang ceasefire at may mga lugar na hindi talaga natupad yung kanilang mga agreement, mayroong pang pumapasok talaga. No? Ini-invade pa rin yung Ukraine. At nakakatakot kaya? Sumasakit na yung mga ulo ng mga
leaders ng mga bansa na ito. Kahit si Putin, sumasakit na rin yung ulo niya. Kasi pag nagkakamali siya at nagkakamali yung kanyang mga advisors, yung sa NATO, ito yung mga forces ng iba't ibang bansa, lalo na sa Europe, Germany, UK, ayan, Poland, at marami pa dyan. Baka pa yung USA, sila to eh. Pag nagkamali sila sa signal na pasukan na po yung Russia, kasi ang NATO, of course, dito kakampi ngayon sa Ukraine. Kasi ang Ukraine ang humingi ng tulong. In-expect na nila yun eh. Disappointed na sila. Kasi nung ginera na sila, walang NATO. Nakikialam. Pero nasa borders. Nasa borders na po. Yung maraming mga soldiers. Sa ipapawid, sa tubig, sa lupa. Nandoon na sila, nakaready na po. Pag nagkamali at pag naipit po ang Russia, pakakawalan po ang nuclear bomb. Hindi po yan basta-basta pinakakawalan at may batas doon. Pero of course, ang malaking bansa, makapangyarihang bansa, pag naipit na, yan ang purpose dyan. Ipinagandaan naman nila ang gera. Binabudgetan na malaki. Pag naipit, sa palagay nyo, pag binuksan nila yung nuclear bomb, hindi magbubukas ang sa NATO, ang sa US. At ngayon, hindi kaya kakampi ang Iran, North Korea sa Russia. At hindi kaya kakampi ang China. Magkakampihan na ito. At yung mga bansa nakakampi din ng NATO. Ano ang makikita natin? World War III. Pero ang Diyos pa rin ang may control. Alam ba ninyo, ang Diyos pa rin may control? Habang nandito ka pa sa mundo, wala pang rapture, God is in control. Amen? Galit na galit ang marami mga tao sa Ukraine na hindi tumulong yung ano. Pagamat nandoon na, nakikita din nila nandiyan na, pero walang move na ginagawa. Kinokontrol ng ating Panginoon. Marami mga angels dyan na hindi nakikita ng mga tao. Bawat yung mga demonyo, nagkalat din dyan, gusto girahin na yung ano, parang... Hello? Eh tayo dito, masaya pa rin. May bagong microphone. Waiting sa tawag papuntang Israel. Pabipi-bipi pa tayo. Hello? Masaya kaya ang buhay na nasa Panginoon. Payapang-payapa ka. Ang iba, magulo po ang kanilang naramdaman. Kasi, iniisip nila yung kanilang future. Sila kasi ang nag-iisip. Tayo kasi, iniisip natin yung nag-control sa future natin. Siya po ang may control. Kaya may awit na, He holds my future. Diba? Anong kanta na yan? Because He lives, I can face tomorrow. Kaya hindi tayo natatakot. Amen? Because He lives, all fear is gone. Ano sunod? Because I know, yun po ang maganda sa atin. Because I know. Yan ang maganda. Pag mayroon kang alam patungkol sa Panginoon kung sino siya sa buhay mo. He holds your future. Amen. Wala tayong kinatatakutan. Glory to God. Amen. The Lord, in His 3 years of ministry here on the earth, seemed to be with Peter, James, and John, even more than with any of the other disciples. Habang si Jesus ay nasa kanyang ministry, public ministry, itong tatlo, si James, Peter, and John, ito ang madalas niyang kasama. Meron siyang gustong buhayin. Hindi lahat ng disciples at lahat ng mga tao pwede pumasok doon sa kwarto. Yung tatlo. Inner core ni Jesus. Alam ni John yung purpose ng ministry ng Panginoon. Alam niya ang puso ng Diyos at mga tao. Amen. So the thing that really stands out is that John was so bold for Jesus that he was
banished to the Isle of Patmos. Isang isla po na tinatawag na Patmos. Sa sobrang bold, yung sobrang init. Sa pagmamahal niya sa Panginoon. Alam niya ang puso ng Diyos para sa mga tao. Alam niya ang puso ng Diyos para sa Kanya. Binubuhos niya yung kanyang pagmamahal. Sa sobrang pagmamahal niya sa Panginoon, talagang pinadala siya doon sa isang kolonya ng mga Romano. Nalala konti na wala mga believers doon. Nag-iisa ka na lang. Wala kang kausap na mananampalataya. Alam niyo, sa experience mo ng mga mananampalataya, ma-amaze ka. Yung bang sa tingin ng Diablo, wala ka na. Masyado ka kasing ipal. Pwede ka naman maglingkod sa Panginoon na pasimple-simple lang. Huwag masyadong bukal. Kaya tuloy, talagang siyang, inalis po siya doon sa lugar kung saan siya mainit na naghahayag ng salita ng Diyos. Inalis siya doon at inilagay sa isang lugar na isolated. Kung saan siya malayo sa mga tao at sa mga mananampalataya, na sa tingin ng Diablo, wala ka nang gamit. Useless ka na. Pagkakataon din pala ng Diyos na magpahayag siya at may sulat po ang Book of Revelation. Kaya huwag mong sabihin na pag mayroon pong ginagawa ang Diablo sa iyo para mahilig pagkakataon sa Panginoon na ang Diyos tagumpay pa rin sa buhay mo. Kaya nga sabi ni Joseph, the dreamer, doon sa kanya mga kapatid, di ba, ang kanya mga kapatid ang dahilan, bakit siya doon inulog sa balon, atabay sa Bisaya, balon, papatayin siya, hindi nagtagumpay, dahil habang may plano ang Diyos sa buhay mo, kahit may mga taong gustong pumatay sa iyo, hindi pa rin yan mangyayari. So mayroong isang tao doon, si Ruben, kapatid niya, na biglang nakaisip, bakit papatayin natin yan? Yung kanyang idea, nagtagumpay, kinuha si Joseph doon. Bakit hindi natin ito pagkakakitaan? Aba, masarap sa pandinig ng mga magkakapatid. Oo nga, magkakapera tayo, bininta sa mga taga-Ismailites. Mga kamag-anak din na mga magkakapatid na ito dahil Ismailites, yung Ismail, anak ni Abraham. Hagar. So, sa madaling salita, nung dumating na sa time na si Joseph po ay itinaas na ng Panginoon, sobrang binilas. Binilas ng Panginoon ang buong Egypt dahil kay Joseph. Kita na niya yung layunin ng Panginoon na kabahagi doon yung mga kapatid, yung kanilang ginagawa sa kanya noon. Kaya nung magsalita na si Joseph sa kanyang mga kapatid, nagpakilala na siya. Halos mapaiyak-iyak pa siya dito, pasikreto Sabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Sa tingin ng Diablo, inalis si John at dinala doon sa isang isla na tinatawag na Patmos. Tapos na yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi na siya magiging kagamit-gamit. Nagkamali ang demonyo. Nagkamali po ang Diablo. Bakit? Mas doon niya nakita yung glorious Jesus sa isla ng Patmos. Eh tayo po na nagkakaedad na at baka naisip mo na sasabihin ng Diablo, wala ka ng langis. Matanda ka na. Hindi ka na magagamit sa ministry. May edad ka na. Baka nagkakamali ang Diablo. Amen? Sa panahon na parang wala ka ng kwenta sa paningin ng marami at parang sa paningin mo sa sarili mo, sa Panginoon, mayroon pa siya, mayroon siyang magagawa sa buhay mo. Kahit may edad ka na. Yun po yung John. Na kahit siya ay nawala doon sa lugar kung saan siya ginagamit ng Diyos. At sa sobrang kainitan niya, siya ay dinala doon sa isang kolonya. John was so devoted that even though there was no other one there, he was in the spirit of the Lord's day. He was in the spirit of the Lord's
on the Lord's day. Anong ibig sabihin? Dahil si John isang devoted. John was so devoted that even though there was no other one there, wala na pong tao doon. Ha? Nag-iisa na lang siya. Wala nang mananampalataya. But he was in the Spirit. He was in the Spirit on the Lord's day. Amen? Ang kasama niya ngayon dito, ang Espiritu ng Panginoon. At siya po ay nasa Spirit ng ating Panginoon. On the Lord's day. Sinasabing on the Lord's day, ito yung first day of the week. Ito yung Sunday. Wala siyang ka-fellowship. May gusto kong maglingkod sa Panginoon. Gusto kong may ka-fellowship. Ngayon, nag-iisa na lang siya. Sinamahan siya ng Panginoon. Kaya napaka-buti ng Panginoon. Tama yung kanyang sinasabi, I will never leave you nor forsake you. Kaya dito yung mga single, nagkakaedad na tayo, single pa rin. Okay lang. Kasama naman natin ang Panginoon. Amen? Ito yung John na nakikita natin na sumulat sa Book of Revelation na mayroon pong experience excuse me, na hindi maganda dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Minsan sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi lahat po magaganda ang mga nangyayari. Dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, ang dami po mga nagkawindang-windang ang buhay. Amen? Kung kailan tayo naglilingkod sa Panginoon, ang daming mga balakid. At minsan, feelings mo parang nag-iisa ka na lang. Amen. Hindi po totoo yan. Sa panahon na parang pakiramdam mo nag-iisa ka, sasamahan ka ng Panginoon. Wow! Alam nyo, nakikita natin yan sa Book of Revelation. Sinabi doon. He was in the Spirit on the Lord's day. Sa araw ng linggo, first day of the week, na wala siyang ka-fellowship, wala mga mananampalataya, nag-iisa lang siya, sinasamahan siya ng Panginoon. At dito, walang mga ngaral para naman ma-encourage siya. Ang Diyos mismo nagpahayag kung sino po yung Jesus na kanyang nilalambing nung nandito pa si Jesus sa lupa. Alam po nyo, nung makita niya Panginoon, nagliliwanag, full of energy doon sa, yung parang like a sun, shining. Di ba nyo nakita na siya po ay, anong tawag dito? Dumapa? Tama ba yan? Nagpatira pa. Halos hindi makatingin. Ngayon, ano po siya, nahimasmasan. Kung ako ang mayroong ganitong karanasan, okay lang Panginoon, malayo ako sa ibang mga tao. Okay lang na tinapon ako dito. Amen? Okay lang Panginoon, natanggalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng negosyo. Lahat inalis sa kanya kasi inilayo siya sa mga tao. Na hindi na talaga siya makakapangaral kasi wala na makikinig. Sino makikinig? Wala kang kasama doon. Nagkataon, araw pa ng linggo, sanay ka na sa fellowship. Di ba, inasama-sama, hinahangad na natin yung mga ganitong araw. Narinig natin kay Nanay Maria, kahit may mga lakad papunta doon, pero pupunta siya Sunday. Kasi iba, yung tayong lumalago na sa Panginoon, iba eh. Iba. Yung bahagi mo na ang Diyos sa buhay mo, iba. Naramdaman ko yan noon. Malayo pa lang Bible study, Tuesday. Gusto mo na magka-Tuesday na agad. Malayo pa lang Wednesday, gusto mo Wednesday na agad. Malayo pa Sunday, gusto mo Sunday. Kasi iba eh. Nagkataon naranasan ni John. Wala na siyang ka-fellowship. Pero faithful ang Panginoon sa kanyang pangako, I will never leave you nor forsake you. Pag dumating yung time na feeling mo, natanggalan ka lahat. Nawalan ka ng boyfriend, girlfriend, nawalan ka ng career. Sa'yo sana yung promotion, nawala sa'yo. Sa'yo sana yung negosyo na yan, nawala sa'yo. Nawala ang marami. Alahalahanin mo. Kahit nawalan ka ng trabaho, alalahanin mo, ang Diyos ay hindi ka niya iiwanan. Mawala naman ang lahat, hindi ka lang iiwanan ng Diyos. Napakasarap no na pag-aralan mo ang buhay ng tao. Kaya habang siya
anong tawag dito? Sumusulat sa Book of Revelation. Very inspired dahil ang Diyos po ay encounter niya. Yung Jesus na nakita niya noon na tao, nakita niya ngayon. Glorify Jesus, glorious Jesus as God-man. Sobrang in love po si John. Sana tayo po na naglilingkod sa Panginoon, habang lumalawak yung ating pagkakilala sa ating Panginoon, lalo ka na in love kay Jesus kaysa mundo. Amen? Mas lalong lumalayo yung panlasa mo sa mundo. Amen. Masarap po ma-in love sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, in love ka ba sa ating Panginoon? Amen. So, nandyan pa ba tayo? Okay. Magpatuloy tayo. John was not just an ordinary man that walked the earth. He was one who had touched and felt physically and even emotionally the Lord Jesus. Ulitin ko po yan, mahalaga po yan. John was not just an ordinary man. Di po siya basta ordinaryong tao. Itong John na ito. He was one who had touched and felt physically and even emotionally the Lord Jesus. Na-touch na ba ninyo ang emosyon ng ating Panginoon? Mayroon bang pagkakataon sa buhay mo na touch mo na yung emosyon ng Panginoon? Na mayroong mga masasabi nating extraordinary na ginagawa mo sa Panginoon na hindi nagagawa ng ibang tao pero nagawa mo. Tulad kay Abraham. Inutusan siya ng Panginoon na patayin yung kanyang anak. Yun ang iaalay. Siya mismo ang sasaksak. Extraordinary po yan. Hindi nagagawa ng ibang mga magulang, papatayin mo yung anak mo, iaalay mo sa Diyos. Na sinasabi mo, isang Diyos na mabuti at mababait. Tapos, kung talagang mabait siya, bakit? Yung nag-iisa kong anak, sa katandaan ko, nagkaroon ako ng anak, at hindi na ito masusundan, papatayin ko. Mag-iisip ka kaya niyan. Pero yung kanyang sacrifice, sobrang na-touch ang puso ng Panginoon. Isang babae sa New Testament, isang jar of alabaster ba yun? Alabaster jar? Paano ba tatawagin yun? Na binasag na puno ng perfume, mamahalin. Yung inyong mga sacrifice and investment na hindi nagagawa na iba pero ikaw nakakagawa. Sobrang touch sa Panginoon. Itong tinatayuan natin ngayon. Wala tayong binabayan. Yung mga sacrifice, investment ninyo. Sa palagay niyo, ang Diyos hindi natatouch? Itong inawakan kong mic ngayon. Sa palagay ninyo. May mga tao po na naglilingkod sa Panginoon, hindi na po mga ordinary tao. Ginagawa mo yung bagay na yan, na hindi ginagawa ng ibang tao, ginagawa mo para sa Diyos mo. Hello? Sobrang touch po si Jesus sa buhay ni John. Wala tayong masyado nakita na mga material, financial na inabot ni John doon. Pero yung nagkatawang tao si Jesus, yung nagpaparamdam, alam mo anong sasabihin ng ibang mga tao? Hindi kaya bakla si John? Oo! Kasi lalaki yun si Jesus, di ba? Pero wala sa kanya, yung sa kanya. Gusto ko lang. Amen. Yabang, gusto mo lang. Mag-serve sa Panginoon sa ganitong paraan. Na minsan, nawiwirduhan na yung mga tao sa'yo. Ano ba yung suot mo?
Bakit iba ka na talaga? Hindi ka na talaga parang tulad sa amin. Nawiwirduhan sa'yo. Ang mundo hindi natatouch sa'yo. Para na nga walang pakiramdam sa'yo. Dinididma ka na rin kasi hindi ka na masyado makamundo. Pero ang Diyos natatouch. Na yung buhay mo, iniiba mo sa iba. Amen? Araw ng linggo, ang ibang mga tao nagsasaya. Araw ng picnic nila yan. Family. Pero ikaw, ang time mo, binigay mo sa Panginoon. Kaya tanong ko sa inyo, may mga pagkakataon ba sa buhay niyo na ang Diyos ay natouch sa buhay niyo? Physically, emotionally. Kasi ganun din si John. Pag na-touch mo ang puso ng Diyos, hindi niya ipagdadamot ang kanyang sarili na ipakilala sa iyo. Kaya ganun na lang, kasobra yung tiwala ng ating Diyos magpakilala kay John. Kasi yung pagbibigay din ng kanyang puso doon sa Panginoon. Todo-todo. Amen? Hindi po bakla si John. The beloved. Matapang yun. Alam nyo, doon na siya tumanda sa Patmos. Hindi na nakabalik doon sa... Doon na siya tumanda. Pero habang siya tumatagal doon, yung naisulat niyang Book of Revelation, hanggang ngayon, blessing sa buong mundo sa mga nagtitiwala. Kaya kung tumatanda ka na at Panginoon ang kasama mo, wala naman siguro ibang Book of Revelation ipapasulat sa iyo, pero gumawa ka ng kwento na ang Diyos po ang nagdi-design yan. Halimbawa, dito, bahagi ka sa history. Mawala naman tayo sa mundo, magpapatuloy ito. Pwede pa babalik si Jesus. Lalaki ito. Amen? Dahil pag ang Diyos ay kasama sa church, hindi mo pwedeng pigilan ang paglalaki. Amen? Hindi mo kayang pigilan ang paglaki. Imagine, part ka ng history. Titingin-tingin ka na lang, nandun ka sa kalangitan, titingnan mo ang napikod life mo. Ikaw wala ka nung time na yan. Sa palagay ninyo, mayroon kaya tayong Marie Chris dito? Mayroon kaya tayong... Isa to sa pangmunga natin dito. Hello? Mayroon kaya tayong Brother Arno? Gusto kong kausapin yung mga leaders natin na kayo talaga ang dahilan bakit mayroon tayong gawain. Amen! Hello? So, hindi man tayo ganun karami, pero nagbibigay ng encouragement na may mga taong dinadala ang Panginoon, inaalagaan ng Diyos sa pamamagitan natin. At ang mga naririnig nating mensahe dito, very relevant, very timely, about sa end times. Amen? So again, huwag kayong magmamadali na parang gusto na ninyong pumunta agad doon sa talaga dahan-dahan. Gusto ko makita ninyo yung puso ng Panginoon sa pag-aaral natin. At gusto ko makita mo yung puso mo sa paglilikod mo sa Panginoon. Gusto ng Diyos magpakilala sa iyo. Huwag mo lang, para bang, huwag mong, anong tawag dito, yung sobrang i-reserve ang sarili. Buksan mo naman ang sarili mo sa Panginoon. Lord, gusto kong mahalin din kita. Alam ko, mahal mo ako, gusto ko rin mahalin kita. Sa anong paraan? Maraming paraan. At pag natouch mo ang puso ng Panginoon, hindi niya ipagdadamot ang kanyang sarili, ipakilala sa iyo. Amen. Book of Revelation is the revelation of Jesus. Hindi lang tayo doon mag-aaral na may revelation doon na tanggap si John. Gusto ko makita mo yung revelation ng Panginoon. Revelation about Jesus sa sarili mo mismo. Paano Jesus magpahayag? Itong God-man, glorious Jesus, paano siya magpakilala sa iyo? Yun naman talaga ang ating purpose, bakit nag-aaral sa Book of Revelation, yung makita mo yung God, man, na nagpakilala sa iyo. Habang unti-unti natin pinag-aaralan ang Book of Revelation. Tayong lahat po ay tumayo. Tayo mawit. Awitin natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. At
Naway sa ating pag-awit ay matouch natin ang puso ng Panginoon. Huwag nating isipin po ang mga tao sa labas, sa palibot. Isipin natin ang pagkakataon na pwede tayong sumamba, abutin ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga pag-awit.